Ano ang inirereklamo mo? Makikinig kami. Nagkaroon po ako ng karelasyon. Hindi niya po tanggap yung naging bunga ng pagmamahalan. Siya po nagmamahal, ako hindi po ako nagmamahal. Kasi akala niya, mahal ko po siya. Hindi niya alam, sex lang din po ang ano ko sa kanya. Malaki yung anak mo. Hindi ako nag-aabot sa kanya. Mahalin niya ako. Gusto ko. Matanggap man lang yung anak namin. Hindi ko inaako-nakin kasi 8 months lang po yun. May nanganak na ba na 8 months na babae? Yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Hindi niya po yun nabalik. Nakalipas lang po yung 1 day, kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap ko sa kanila. Pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay niyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Depressed po kasi ako ngayon. Truth matters eh. Truth hurts, truth heals, truth builds, truth opens your eyes. Bakit ko nasabi yon? Of course, maraming hindi nakikita on the air eh. So nung sinabi ni Mike na sex lang yan, or kasi ganito lang yan, or siya gusto niya, syempre ang daming kababaihan sa ating production, sa staff ko. Nag-react talaga na anong klase yan, salbahe naman. But I was saying, without judgment, he was being brutally honest. Hindi ko rin malilimutan yung iyak ni Kathy nung binuksan. Oo. Naalala, I will never forget that. Yung that moment na parang, sige na, huwag mo na ako mahalin. Pero tama ako. Samantala yung ating payong kapatid naman, online lending na hinaharas siya dahil hindi makabayad. We always make it clear that kung may obligation ka, panindigan mo. But it doesn't mean na pwede naman gulpihin na yung pagkatao mo. Meron din ho tayo, one of my favorites, itong Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? At syempre, mag-aalan Pia Pick. Lahat ng ito, mangyayari ho ngayong gabi. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abutan. Para sa ating face-to-face ngayong gabi, isang kwentong umuusok sa init at kontrobersya ang ating mapapanood. Ano ba ang laban ng isang babae kung ang lalaking nakabuntis sa kanya ay hindi kinikilala ang bunga ng kanilang nag-aalab na mga damdamin? Tutukan natin ang mainit na reklamong ito. Kathy, ano ang inirereklamo mo? Makikinig kami. Nagkaroon po ako ng karelasyon. Hindi niya po tanggap yung naging bunga ng namin na pagmamahalan. Nung lumabas yung anak ko, dinidinay niya pa rin yung bata na hindi niya nga daw anak yun. Anong trabaho mo? Sidecar. Nagsa-sidecar ka. Opo, Anong pangalan ng iyong dating kinakasama? Mike. Ano ang kanyang trabaho? Pedicab. So pareho kayo nagpe-pedicab sa Intramuros. Ikwento mo, paano nangyari ang nangyari? Siya yung nungulit siya sa akin na sabi niya, sige na, baka pwede ka ganun. Kasi alam niya na wala akong asawa. Sabi ko, hindi ako pwede kasi bata ka pa. Sabi ko sa kanya, ako may edad na niya. Wala yun, age doesn't matter. Hanggang sa pumilit siya. Mga isang linggo, pumayag na rin ako na may mangyari sa amin. March 13 may nangyari sa amin. Tapos pagdating ng March, April hindi na ako nagkaroon. Kasi sinabi ko sa kanya na
Buntis ako, ang sagot niya, hindi akin yan. Tapos sabi ko, ano? Wala naman akong ibang lalaki kung di ikaw lang. Nasaktan ako. Bakit niya sinabi na hindi akin yun? Bakit siya sigurado? Takot siya sa responsibilidad. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin pinapansin yung bata. Hindi niya hinahawakan. Masakit ang nararamdaman ko, pero malaban pa rin ako. Okay na kahit huwag niya akong pansinin, huwag lang yung bata. Wala kasing alam yung bata eh. Hindi niya ginusto yung gano'n. Naririnig ni Mike lahat ang sinasabi mo ngayon. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanya? Sana matanggap man lang yung anak namin. Kahit hindi na kami magbalikan. Kahit wala nang suporta, basta yung bata, mahalin niya lang. Tanggapin niya. Okay na sa akin yung gagapak ko na lang yung bata sa hirap hanggat kaya ko. Kuya Boy. Maraming salamat, Kathy. Mike, narinig mo yung kwento Apo, ni narinig ko po. Kathy. Apo. Anong mga reaksyon mo? Wala pong nagmaalan, wala rin pong nanligaw. March 11, 2022, nanggaling ako sa Arroceros Park, trabaho. Mga bandang 10:10 sa may gilid, nakita ko si Cathy na umiinom tapos maya nagyaya si Cathy rin ng shot. Pumayag naman po akong uminom. Isang bote. Tapos, naubos na yung isang bote, bumili po ako ng isang bote, nadagdagan po yun. Tapos doon na po nag-umpisa yun. Ang una pong pagtali ko, araw ng March 13 to 18, dire-diretso, 6 night. Tapos may mga ilang sundot na sex pa rin. Tapos sasabihin niya, nung mga 1 linggo, 2 linggo, buntis na raw siya. Sabi ko, hindi ko inaakunakin kasi nakipag-sex ako ng March 13 to 18, nanganak ng November 23. Kung susumahin yun, 8 months lang po yun. May nanganak na ba ng 8 months na babae? Kaya doon po ako bumabase sa buwan. Na ganun, kulang yung buwan. Ano ang relasyon niyo ni Kathy? Wala po. Siya lang po ang nag-aakalang may relasyon kami. Siya po, gusto niya akong maging asawa. Ikaw naman, Ayaw po. Dapat yung totoo lang. bakit siya hindi nakikipagkita ako. sa kanya, Mike? Para lang sa sex po. Pag nakakainom po ako ng alak, pumupunta po ako sa kanya. Para makamenos ako sa bayarin ng babae. Pumapayag naman po siya. Kasi akala niya kasi, mahal ko po siya. Hindi niya alam, sex lang din po ang ano ko sa kanya. Alam ba ni Kathy, hindi ba unfair kay Kathy na parang lumalabas lamang na Alam niya po yan. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala siya eh. noong araw na sinabi ni Kathy sa'yo na buntis siya, nag-deny ka kaagad? Oo, hindi po talaga akin yun. Kasi kaka 2 weeks pa lang eh. Tapos dili na raw siya ng 1 buwan. Eh, kaka 2 weeks pa lang ng sex natin. Sabi ko sa kanya, bilang na bilang ko eh. Takot ka raw sa responsibilidad. Hindi po ako takot sa responsibilidad. Talagang hindi ko lang po talaga maano kasi. 8 months lang po talaga ang kwenta ko kasi. Pero kung naging December po yun, aakuin ko po yun. Kayo nakarating sa barangay Apa, at sinabi ng chairman na mabuti alamin natin kung apa, tama. sino ba talaga ang tunay na tatay, kung ikaw ba talaga o iba pa. Pumayag naman po ako. at pumayag si Kathy. Apa, pumayag din po ako. Hindi mo tatalikurin yung responsibilidad na yun. Kung akin po yan, hindi ko matatakbuhan yun. Mamaya-maya lamang, Mike, makakausap natin si Kuya Alan at Pia. Apa. Andun din ako. Subukan natin kung saan mapupunta ang usapang ito. Sige pa. Catherine, nakikinig ako kanina dun sa kwentuhan niyo ni Kuya Boy. Ako naman kasi bilang isang babae na nagmahal din, nagkaanak din, gusto ko lang i-share sa'yo yung feelings ko. Kasi ang narinig ko sa'yo kanina kay Kuya Boy, nakita umiiyak ka, affected ka, sabi mo, nasasaktan ka na hindi niya kinakarga yung anak mo. Nasasaktan ka
na hindi niya kinikilala na anak niya yon. Masakit sa'yo yon. Kaya gusto mo, kilalanin niya si CJ na bilang anak niya. Sabi mo, wala kang pakialam sa suporta. Kahit yung kayo, wala na, tanggap mo din yon. Opo. Una-una yung sa suporta, huwag mong pakakawalan yon. Hindi masamang idemanda mo yung suporta galing sa tatay ng anak. Dahil karapatan ng anak na mabuhay ng maayos. Ipaglaban mo ang karapatan ng suporta ng anak mo. Pero itong pangalawa na sabihin ko, napakahalaga para sa akin na marinig mo to. Meron talaga naman mga batang lumalaking hindi kumpletong pamilya. Meron talaga tayo ngayong mga sinasabing single families, yung single parent. Nanay lang, tatay lang, in fact minsan laki sa lola, laki sa kapitbahay. Pero kung ang pamilyang yan ay nagmamahal, okay yan, buhay ang bata dyan. Nasabi ko to sa'yo kasi ako, single mom. Ang bunso ko, walang tatay. Dahil ampon ang anak ko. Wala siyang kinikilalang biological father. Pero ang tatay sa buhay niya, mga kapatid ko, mga tito niya, tawag niya kay Alan, Papa Alan. Hindi lang tawag niya doon sa iba kong kapatid. Nag-umpisa naman talagang dinidinay niya na anak niyan. Bakit gusto mong ipilit? Kaya kong ipilit sa kanya, suportahan mo yan, obligasyon mo yan. Pero yung pagmamahal, hindi mo pwedeng ipilit. Kung ang isang tao, hindi naman niya gagampanan ang moral na obligation bilang tatay, hindi niya mamahalin, hindi niya lalaruin, i-consider mo na ang ibigay yung financial support kasi hindi pwedeng ipilit yung pagmamahal. Mamaya malalaman natin. If may chance pa na pag nalaman niyang talagang anak niya yan, magbabago ang paningin niya. Okay? Doon na tayo ulit magtuloy. Thank you po. I wanna honor your barangay chairperson. Mahirap pag-usapan to and yun nga, napapayag niya kayong dalawa to get to the bottom of everything na magkaroon ng DNA test. Ate, you wanna start? Go ahead. Sige. Maliwanag naman na pareho kayong umaamin na nagtalik kayo at ang sinasabi lang ni Mike, konbinsido siya na hindi yan kanya dahil nagbilang siya ng araw, no? At sabi niya 8 months. Saan ka naman daw nakarinig ng 8 months? Ay, sa akin ka makakarinig. Merong nanganganak ng 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, at 9 months. Okay, maliwanag na? Apa. Since payag ka na possible pala na manganak ng 8 months, possible din na anak mo yon. Apa. Pero tama ka na it's not a 1 month since you had sex. But hindi rin tama na imposibleng mabuntis kasi nga it's the day na fertile siya. So we'll talk about the moral side, we'll talk about relationship, we'll talk about legal. Let me start with relationship, no? Etong pinag-uusapan natin to, human relations. May relasyon ba siya sa anak mo o wala? Sa dugo. 'Di ba? Anong relasyon mo sa kanya? Yung DNA test, hindi na kayo umabot sa korte. Bakit? Maganda relationship nyo sa inyong kapitan. Let me talk about the relationship of possibility sa hindi. Kasi nga, Mike, kung hindi mo anak yon, di wala kang obligasyon sa kanya. Kung imposible na maging anak mo yon, ano yung mga depensa usually sa paternity? Yung sasabihin may multiple partners yung babae. It takes out the probability. So, iba kasi yung impossible, iba yung improbable. Yung impossible, imposible. Ibig sabihin, kahit anong kwenta mo, hindi ikaw tatay. Improbable means, malamang hindi, pero posible. Kung 4 ang kanyang partners, any one of the 4 is possible na yun yung tatay. Pag napatunayan, Mike, na ikaw yung ama, whether you accept it or not, meron legal responsibility. Sa ating batas, meron obligation for financial support. Pag let's say 16 na yung bata o 15, tapos gusto mag-aral, tapos kilala niya yung biological father niya, Kuya Boy, siya mismo pwedeng pumunta sa korte at sabihin, ayon sa family code, may obligasyon kang pag-aralin ako, Mike, sinabi mo naman, tatanggapin mo naman kung anak mo yon. Isipin mo kung walang DNA ngayon. And then, pag nag-8 years old, halimbawa bata, or nag-12 years old, kamukhang-kamukha mo, carbon copy mo, magsisisi ka na for 6 years, 12 years, hindi ka naging tatay. Ayokong dumating yung time na magsisi ka. It's such a blessing na nandyan yung DNA test. Ilan taong ka na? 27 po. Ano ba para sa'yo ang responsibilidad ng isang tatay? Ang alagaan at saka supportan yung anak. At kaya mo yung gawin kahit na sabi mo, hindi mo siya mahal na parang isang girlfriend o asawa. Kaya po. Ikaw naman, Catherine, kaya mo bang tanggapin ang kanyang
suportang balak niyang ibigay sa anak niya, kung anak nga niya, pero walang halong pagmamahal sa'yo. Okay. Suporta at pagmamahal lang sa bata. Opo. Kaya mo bang isang tabi ang iyong emosyon basta lang maging isang magbuting tatay siya sa anak mo? Kaya mo? Opo. Kaya ko po para sa anak ko. Hindi masama na habulin mo yung sayo. It's a legal show. So, klaklaruhin namin yung legal na obligation ni Mike, which is sa anak. So, Kathy, pagka tinignan natin yung DNA, wala na tong rewind. So, pag lumabas to na siya ang tatay, hindi lang siya may obligasyon, may karapatan din siya. So, for example, yung karapatan na makita man lang yung kanyang anak. So, are you sure gusto mong malaman kung ano yung sinasabi ng DNA? Opo. Because nga, pumayag si Mike and gusto ni Kathy and because si Kapitan John has a good influence sa inyo at nakumbinsi kayo, nagpa-DNA test. Ilalatag ko lang, pinag-uusapan natin isang bata. Sabi ni Kathy, ang gusto ko lang ipaglaban ngayon ay kilalanin ang aking anak bilang anak niya. Ang sinasabi ni Mike, kung anak ko yan, gagawin ko ang aking responsibilidad bilang isang ama. Sa tulong ni Barangay Captain John Pipoy Himenea at ideya niya itong DNA na ito na inaproban yung pareho. Apa. So ang ginawa ng Cayetano in Action ay tayo ang nagpa-DNA. At narito na ngayon, Ang result, basta it's done scientifically acceptable to sa korte. narito na po, ito yung sasagot sa inyong mga katanungan. At dito magsisimula ang inyong bagong buhay. Si CJ ba ay anak ni Mike kay Kathy? Malalaman natin. Narito na ngayon, Ang result, basta it's done scientifically acceptable to sa korte. narito na po, ito yung sasagot sa inyong mga katanungan. At dito magsisimula ang inyong bagong buhay. Si CJ ba ay anak ni Mike kay Kathy? Malalaman natin. Before mo buksan yan, ulitin ko one more time. Handa ka ba sa resulta nito? Handa po. So, kung hindi mo anak, hindi mo anak. Kung anak mo, Pananagutan. At pananagutan paninindigan. mo. Before we proceed, I just want to read kay Mike at para marinig din ni Catherine, by law, dinidefine ng batas natin kung ano yung obligation ng parent. The family code is very clear. According to Article 220, ang obligation mo is to keep them in your company, kasama nyo, to support, to educate, to instruct them by right precepts and good examples. So kailangan mabuhay ng tama. Tapos ito pa, to give them love and affection. Kailangan handa ka na nagbibigay siya ng love sa anak mo, hindi sa'yo. To give advice, companionship, and understanding. At marami pang iba. Nakasil pa talaga, confidential. Hindi mo mababasa dito na si Mike ang ama. Ang mababasa natin is yung probability. At sabi ng ating korte, kung may probability ng 99.9%, yun na yun. Tanggap ng korte na ayan ang ama. Pag binasa ko ng less than 99, edi mukhang hindi. Pwedeng i-prove pa ng ibang evidence na ikaw talaga. Pag 99.9 to, Walang duda. ikaw na talaga. Okay, nandito ang mother, name ng anak, name ng ini-issue na father. Probability of paternity. Bigat na responsibilidad yan, kaya ako'y nagbibigay sa'yo ng suportang moral ngayon dahil nung buntis siya, hindi mo napaghandaan yung sarili mo na kakaanak ka. Ngayon, bigla-bigla, alam mo nang may anak ka. And believe ako sa'yo na sinabi mo, paninindigan mo yan kung malaman mo anak mo yan. Nagawa mo yun. Mali yung ginagawa niya. Iniisip niya sa akin lahat. Mali. Alam kong parang tsunami na biglang gumanon sa'yo, di ba? Kasi nga,
Before you heard ate say na 8 months, pwede, and then yung delayed, parang imposible. So I know there's so much to take in sa inyong dalawa. But in the end, relationships is about not hurting people. So yung akin lang hingin, now that you know that you're the father, you have to mature very fast para hindi masaktan yung anak mo. Ngayong alam mo nang ikaw ang tatay ng anak ni Cathy, anong nais mong sabihin? Anong sinasabi ng puso mo ngayon? Wala pa po, hindi ko pa maano eh. Hindi mo pa ma-process. Cathy, ikaw, anong nais mong sabihin, Cathy? Ngayon, nalaman niya katotohanan, hindi ako napahiya siya. Sabi mo kanina na handa ka. So, handa ka? Apo, handa. Financial support. I'll leave you with 2 thoughts, Mike, Cathy. First of all, we want you to know we care. Once na-process nyo na at yung kung anong best sa baby nyo, paano kami makakatulong, basta't maging mabuti ka lang ama, lumapit kayo. Hindi to tapos dahil nabasa na. Number 2, iwanan ko sa iyo, Mike, huwag kang gagawa or huwag kang hindi gagawa ng isang bagay magsisisi ka. Na-process mo, but you can rush home, makita, mayakap yung baby. Lalaki din yan eh. Tapos sabihin, tayo nung nalaman mo akong anak ko, anong ginawa mo? Kung hindi kayo magsasama bilang mag-asawa, kailangan matuto kayo maging co-parents. Yung bang, paano kayo magtuturingan ngayon na may anak kayong magkasama? Na ano yung respetong kaya niyong ibigay para ang nakikita ng bata, hindi nag-aaway. Ang nakikita ng bata, respeto. So what I want to do for you, napakahirap ngayon maghanap ng psychologist. Pero kung available yung kilala ko or kung makahanap kami para magbigay sa inyo ng payo kung paano nyo gagawin yun, kasi kailangan may rules kayo eh. Paano kayo magiging mabuting magulang? So yan ang gift ko sa inyo. Para matuto kayong maging magulang sa isang bata kahit hindi kayo magkasama, kahit wala kayong pagtitinginan o yung isa may pagtitingin, yung isa wala. Count us in. Cayetano in Action bilang kaibigan na tutulong sa inyong dalawa in the best way we can to raise. This is a very special journey to discovering paternity of the child, CJ. Maraming salamat po. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala si Mike sa naging resulta ng DNA test. Pero sinusubukan na niyang unti-unting makilala ang kanyang panganay na anak kay Cathy. Naibigay na rin ng Cayetano in Action team ang mga ipinangakong grocery, gamit ng baby at school supplies para sa mga anak ni Cathy. Hello, Ate Pia, Kuya Alan at Kuya Boy Abunda. Maraming salamat po sa ibigay niyong school supplies at grocery. Napasalamat din po ako kay Ate Pia, Boy Abunda at Kuya Alan sa mga biyaya niya sa amin sa grocery at school supply. Hindi man pinalad si Cathy sa pag-ibig, patuloy naman niyang mararamdaman ang init ng pagtulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Isang regalong magbibigay sa kanya ng pangmatagalang suporta at tuloy-tuloy na kabuhayan. Ang matatanggap niya sa ating muling pagbisita sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang revelasyon sa paternity ng anak ni Cathy ay naging daan para sa bagong simula para kay Mike. Mali po yung pag-aakala ko na wala pong nanganganak ng 8 months. Doon ko po naalaman na may nanganganak po ng 8 months. Sa kabila ng kanyang trabaho, naglalaan na si Mike ng oras para makasama ang kanyang anak. Isang bagay na hindi niya akalain na magiging parte ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Bale, pagkakuha ko ng alaw na alas 2, alagaan ko pagkadaray ko, inalagaan ko naman po. At kinakarga. Tapos ako naman hanggang alas 4. Tapos pagtapos kukunin ko na sa kanya. Kasi makatapos lang ako mag-sidecar. Hindi masyado sumasama pa yung bata sa kanya. Naninibago pa. Pero kilala siyang papa. Tinatawag siya dyan sa pilang, Papa. Masaya kasi inaalagaan ko. Nakakarga ko. Bibigyan na ng laruan, tapos naano yun ng cellphone, nood na lang tayo. Sinusuyo niya na hindi kagaya dati na wala siyang pakailam. Si Cathy naman ay patuloy pa rin sa pagharap sa mga hamon ng pagiging isang ina. Ngayon ay may kasamang bagong pag-asa at suporta. Ang saya-saya mo, parang natanggal yung problema mo. Kahit pagod na pagod ka, makikita mo yung mag-ama, nagbabanding. Ang saya. Sabi lang ganun. Kung pwede lang sana araw-araw, ganun. Masaya naman po kasi kagaya niyan, may anak ako na gwapo. Na-send po. Ang dating hidwaan, ngayon
ay napalitan ng pagtutulungan. Malaki talaga yung pagbabago kasi talaga noon napakahirap. Kumikilos ka sa isang lugar lang tapos hindi kayo nagpapansinan, di ba? Like, iniisip sana naman dumating ang panahon na matanggap niya tong anak niya. Pag lumaki po si CJ, ang bala ko po is pag-aralin, bigyan ng baon, pakainin at alagaan. Sa tulong ni na Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy, naibigay ang pedicab na hiling ni Mike para kay Cathy. Isang habang patungo sa isang mas matatag na kinabukasan para sa kanilang anak. Ang request ko po is pedicab. Para may sarili po siyang sidecar. At kung sakaling gusto niya man bumiyahe o hindi, wala siyang alalahanin na boundary. Once na sa kanya na yung sarili sidecar. Yung sidecar po sana is hindi naman po para sa akin, para dun po sa anak ko na para sa pangangailangan ng anak ko. Sa gitna ng mga pagsubok, nahanap ni na Cathy at Mike ang isang landas tungo sa pagpapabuti ng kanilang buhay. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi lalo na para sa kanilang anak. Salamat din ako sa mga taong tumulong sa akin. Kina Ate Pia, tsaka si Kuya Bunda, si Kuya Kaitano, tumulong sa amin na maayos magkasundo yung mag-ama. Ang kwento nila ay paalala na sa kabila ng mga pagkakamali, may mga pagkakataon pa rin para sa pagbabago at pagpapatawad. Harassment dahil sa inutang online. Narito ang naging solusyon sa Payong Kapatid. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps. Depressed po kasi ako ngayon. One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. So, ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7.9 po. Ang nakuha na lang po namin is 5.4. Nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online eh. Hindi niya po yun nabalik. Nakalipas lang po yung 1 day, kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Sinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako, lahat po ng kaibigan ko, kahit hindi ko ginawang co-maker, nate-text po nila. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Okay. Ano trabaho mo, Marilu? Nananahi po kami mag-iina sa bahay, kaso hindi nga po ako palalabas ng bahay na ngayon. Kasi natatakot po ako. Pinaharas nila ako na buong pamilya ko daw po. Nadamay na rin po yung 2 senior na alaga. Kasi meron po akong nanay at tatay na senior. Yung pong tricycle na binili ko para sa kanila, nabenta ko na po yung linya para lang po itapal dun. Kaso yung tubo po, pa rin po. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin. May mga life lesson, may mga moral lesson dito, ha? May obligasyon ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakapagkontrata. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. Kasi kung mapapatunayan natin, nung nagkaroon sila ng kontrata, 120 days, edi bawal sila maningil ng interest during that 120 days. May tsansa kung at the time na nag-usap kayo, 120 days, pwede mo ilaban yon. Dagdag lang dun sa puntos na ano yung naging usapan nyo sa interest na yon, di ba? Sabi nga niya, alamin natin. Pero baka lang kasi masagot mo eh. Pagka ikaw umuutang na ganon, meron ka bang nakalagay yung do you agree?
press. May ganun ba? Opo, meron po. So may naagrihan ka ba na 120 days na sinasabi mo? Doon po kasi sa apps, pag na-open ka, may nakalagay doon, automatic po yun, nakalagay po yun, 120 days, 125 days, mamimili ka po. Pag kinlik mo yung 120 days, nagkiklik naman po siya. Kaso, pag binigay na po sa'yo yung loan application mo, yung makikita mo po doon, good for 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So criminal act yun. Ang contact list, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahi? Jacket, hindi? Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Opo. O, magsosyo kayo ng nanay mo. Signan mo kami ng CIA with DA ng jacket. jacket. Oo. Thank you po. Sa tulong ng legal team ng Cayetano in Action, napakiusapan ng Pesogo Online Lending Company na principal amount at wala ng interes ang babayaran ni Marilu. Nakatanggap na rin si Marilu ng confirmation letter na nagpapatunay na wala na siyang utang at sarado na ang kanyang account sa online lending company. Sa lugar ni na Marilu sa Montalban, tumigil na ang mga chismis na siya'y isang scammer. Nang mapanood ng mga kapitbahay ang naging karanasan ni Marilu sa online lending, ilang ulit ding humingi ng paumanhin ang nanay ng kumare ni Marilu para sa nagawa ng kanyang anak. Wala nang balak si Marilu na singilin ang kumaring nangutang dahil ipinapasa Diyos na lang niya ang ginawa ng dating kaibigan. Naging abala si Marilu at ang kanyang pamilya na pagbutihin ang mga in-order na 85 jackets sa kanya ni Kuya Alan. Ayon kay Marilu, malaking tulong ito sa 3 henerasyon ng kanyang pamilyang mananahi. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ni Marilu ng mga iba't ibang order ng damit. Mula sa kinita sa pagpapagawa ng jackets. Nakabili pa ng mga gamit ang single mom na anak ni Marilu para sa bagong hanap buhay niyang eyelash extension. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Hindi lang po sa akin, 2 pamilya po talaga kami. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Pati po yung mga marites sa kapitbahay, tahimik na rin. Kumbaga, nalinawan na po sila na nakautang ako pero hindi naman po ako ang gumamit talaga. Sa mga gusto magpatahi kay Marilu, naka-flash na dito kung paano siya makokontak. Our dream is really to create a community of people who want to help each other. Sabi nga ni Kuya Boy, just one. Kung ano yung matutulong natin. So kami, happy kami to support Marilu's business. Hindi lang jacket yan, ha? Pati yung banana chips na shinare ko din sa pamilya ko tsaka sa mga kalaro ko ng paddle. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Sa pagbabalik yan na... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, every time po na magpapagas po kami ng kotse, lagi po ako may nakikitang signage na bawal manigarilyo. Pero, yung mga tao po sa paligid ng gas station, lagi ko nakikita, doon pa rin sila nagsisindi ng yosi nila. Bawal po ba yun? Yes or no? Yes, bawal. Kasi nakalagay na nga no eh, di ba? First of all, let's assume na yung mga signages natin na may pinagbabawal, let's assume regularity in that, no? It's either, it's for safety purposes or very inconvenient kung gagawin mo yon, no? So, bawal yan very specifically under the law. It is the Tobacco Regulation Act of 2003, just before I became a senator.
Pero alam na alam ko itong batas na to kasi it regulates smoking. So specific dito na may mga lugar na prohibited manigarilyo and one of those places is a gas station because it is really delikado. Kaya yung mga makukulit na yun, huwag kang mahiya pagsabihan mo. Thank you so much. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, sinita ako ng barangay namin nang naharangan po ng sasakyan namin yung fire hydrant. Bawal po pala yun? Yes or no? Bawal. Yes. So, serious to. Basta't fire, serious po kasi you never know it can happen. Meron po tayong tinatawag na fire code. Opo. Dapat yung sinabi ni ate, yung tanong mo, naninigarilyo, gasolinahan, fire hydrant, hinarangan mo, fire lane, nag-park ka, dapat yon common sense sa atin lahat. Pero dahil kahit common sense, marami pa rin na violate na sa mga batas natin yon, including the fire code. So anything that has to do with safety and security, pakiusap sa atin lahat. Sa atin lahat because we're all equally guilty, di ba? So katulad sa ibang bansa, pag hinarangan mo yung ambulance, magagalit sa mga tao kahit hindi kilala. Pagka ayaw mong padaanin, di ba? So kahit walang batas, sila mismo gaganunin yung kotse mo. Mahiya ka naman, may ambulance. Dito, as you said, away pa yon pag medyo ginanon mo yung nakaharang sa ambulance. But yes, may batas and bawal yon because it will hamper yung mga bumbero from connecting their hose or from pagpapaandar nila ng kanilang fire truck. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. A third question. Naka-rollers na naman itong ating kapitbahay. Ayan ako. Kuya Alan, Ate Pia, may makulit po akong friendship na alam niya po kasi na party ako ng Maritim. So, pinapatanong niya po kung pwede niya pong sunugin yung kotse niya, sira-sira na po kasi ito. Para maklaim niya, Tito Boy, yung value ng insurance total niya. Nagbabayad naman daw po kasi siya ng yearly ng policy. Makiklaim niya po ba ito, yes or no? No, kasi insurance fraud yan. Wow. Kasi lalampas, sasabihin mo, nasunog, pero ikaw ang nagsunog. It's insurance fraud and it bars that person from receiving the benefits of the insurance. So bawal, hindi na siya makakatanggap ng benefits. And very clear yan. Tapos may mga Supreme Court cases pa na sinasabi talagang, sorry, sinadya mo yan, nagsinungaling ka pa, hindi ka na makaka-avail ng ano mo. Kuya Boy, explain natin bakit. Ang concept kasi ng insurance, marami tayo, pero hindi naman tayo ma-aksidente sabay-sabay. So lahat tayo magbibigay ng maliit na amount para pag may nangyari sa yung aksidente, mababayaran ng insurance company. So ang babayaran ng insurance company sa kotse mo o sa bahay mo o kung ano man ang insure mo, artwork nyo, kung ano man ang pwede insure, is that kung ma-aksidente yon, babayaran yung value. Pag sinunog mo, hindi aksidente yon. So kung babayaran yon, de lahat ng tao, pagka gusto nila i-claim at hindi nila mabenta, susunugin na lang nila, di ba? So yun yung reason behind it. So, Thank you po. Maraming salamat. magpalit ka na ng mga kaibigan mo, ha? Our next question. Kuya Alan, Ate Pia, so dati nasunugan na din po kami ng bahay and syempre kasama sa nasunog yung mga importanteng documents like birth certificate at titulo ng lupa. So, posible po bang makahingi pa ako ng original copy ng mga yon? Yes or no? Quick answer is yes. And alam mo, nung tinanong mo yon, naalala ko yung during the time na madalas ako pumunta nga sa nasunugan, marinig mo pa ulit-ulit yung sinasabi ng kasabihan Pinoy, di ba, na di bali ng bahaing ka, di bali ng bagyuhin, wag lang masunugan. Kasi usually sa sunog, walang natitira. Ayaw. Photographs nyo, important papers, di ba? Maraming Pilipino hindi nagbabangko, nandun. So katulad ng pera, wala ka namang ebidensya na may pera ka doon, so you cannot go to the bank para sabihin magprenta ka ulit ng ano. But anything else, taken into account na yan. So even sa Presidential Decree 1529, kasi may kopya sa Registrar's Office yung deed ng inyong lupa. Okay po. So meron proseso yan na kung loss or dahil sa fire. Ganun din, halimbawa, birth certificate, ikaw naman yun eh. Pangalan mo naman yun and everything, mayroon naman biometrics yan. So magagawa yon. May proseso for the title, birth certificate, at kung ano man mga Importanteng document. importante na may mga pangalan.
Yun, good news. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasing mga makukulit na bata na naglaro sa may tabi po ng bahay namin. Tapos nag-cause po ito ng sunog. Buti na nga lang po, mabilis pong rumisponda yung mga bumbera sa may amin at naagapan po agad yung sunog. Ngayon, meron po ba kaming habol sa mga bata? Paano nagkasunog sa mga bata? Yung lighter po, naglaro po sila ng lighter. Ngayon po, may habol po ba kami dun sa mga bata na nag-cause po ng ganong klaseng pinsala? Yes or no? Yes, but let me explain, no? Very clear ang batas natin na any person through their acts or omissions, so may ginawa or may hindi ginawa, either with negligence or fault, so fault may kasalanan or negligence, yung pabaya, pag nakakause sila ng damage, liable sila. Ngayon, pag ang nakagawa nun is minor, sabi ng batas natin, then it's the parents who will be responsible. So very clear yan sa batas natin. So ang habol, yes, syempre, kailangan mong magbibigay ka ng police report. Syempre, sasabihin mo doon yung bata. Pero ang parents, ang sasalo ng obligation na yon. Kaya ako tinanong, Kuya Boy, kung paano nagkasunog. Kasi kung yung bata may lighter, walang parents na nagsusupervise, may negligence. Di ba? Kasi, pero kung pure na aksidente talaga at hindi kasalanan din ng mga bata na nangyari doon, di ba? Yung sabi ni ate, walang fault, wala rin negligence. Thank you po. Maraming salamat. Ang leksyon po na aking natutunan ay mapanganib maglaro ng apoy. Yeah. Diba? Masyado ng cliche, Kuya Boy. But sabi nga nila, diba? You play with fire, you get burned. That's right. Kaya sa ating mga kababayan na nais magtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay, lalo na sa batas, mga kaganapan sa magkakapitbahay, may kinalaman sa apoy, tubig, kayo'y sumulat po sa amin o mag-comment sa comment section ng social media accounts ng Cayetano in Action with BA at malay ho natin tayo magkakwentuhan dito sa studio. Maraming salamat po at sa ating pagbabalik ay hindi naman po sunog at apoy ang ating pag-uusapan. Mga panalo at mga premyo ang ating pag-uusapan. Alan Pia Pic po sa pagbabalik ng Alan Pia Pic po tayo. Marami ang mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. At lahat tayo mag-uuwi ng mga regalo. Ngayong gabi, walang umuuwi na hindi nakangiti dito sa Cayetano in Action. You know how to play the game? Alan Pia Pic. Tayo. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Muna tayo. Ano naman ang gagawin mo sa 10,000 pesos? Budget lang po. Pang-budget. Akala ko kung saan mag-uusap tayo, kaibigan. Kung ikaw naman ay papalari na manalo ng 10,000 pesos, ano ang iyong gagawin? Ano po, bibigay ko po kay mama kasi baon na po kami sa utang. Very good girl. At sana ay makaahon tayo. Ikaw ba iniisip mo na ngayon na mananalo ka ng 10,000? Opo. Kailangan po kasi kalalabas lang po ng anak ko sa ospital. Okay. Lang po ako, promissory note lang po ako sa Muntinlupa. Ilang taon na? 13 years old po. 13 years old. Sige, magdasal tayo. Sana ay manalo ka. Magdadasal din kami para sa iyong anak. Ikaw ba, ano ang dating sa iyo na sabi ni Naomi gusto niya manalo dahil ang kanyang anak ay may sakit? Kaibigan ko po kasi si nanay po. Okay. So ang ibig sabihin nito, ibibigay mo yung game? Hindi po kasi Kasi kailangan ko rin po kasi parang tuition ko po kasi ako lang po nagpapara sa sarili. Oh, okay. PSBA po. Wow. Business Administration. So, sana kayo'y maging magkaibigan pa rin. Pero may the best player win. Ika nga, magdasal tayo. O, dito muna tayo. Okay. In 3, 2, 1, go! Congratulations, may 2,000 pesos ka. Maraming salamat po kay Kuya Alan and Ate Pia and kay Tito Boy. Maraming salamat, Chino.
nanalo ka ng 2,000 pesos at ang iyong makakalaban ay si Ate Pia. Kung mananalo ka, may 10,000 pesos ka. Pag hindi ka nanalo kay Ate Pia, magkakaroon ka ng pagkakataong makapagpaikot ang ruleta kung saan pwede ka pa rin manalo ng 10,000, 5,000, 3,000 at 2,000 pesos. Okay? 3, 2, 1, go! Magpapaikot tayo ng ruleta. Pag dumiretso sa puti, 10,000 pa rin yan. Tulungan natin si Hana. Go! 10,000! Nanalo ka ng 5,000 pesos. Maraming salamat, Hana. Mabuhay ka. Thank you very much. You won 5,000 pesos. Tara, tayo naman dito. Para wala kayong pressure, ha? Focus lang kayo sa laro. Kahit anong mangyari, tutulong kami sa anak mo at sa pag-aaral mo. Kahit anong mangyari. Mamaya, si Kuya Larry kakausapin ka. Ha? So wag mo na, isipin mo na yon. Kahit for a few moments, mag-enjoy, then we will help yung anak mo. Pagpatuloy mo yung pag-aaral. Okay? Ready? 3, 2, 1, go! Shane, mamaya pupunta ka ni Larry. Tulong kami sa pag-aaral mo. Pagbutihan mo pag-aaral. Okay. Meron kang 2,000 pesos mula sa Kaitanen Action. Maraming salamat po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, at sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat. Shane, mabuhay ka. Thank you very much. Halika na dito. Mag-concentrate ka muna sa game. Ready? Okay. Go! Hindi pa tapos. Halika. Dito, pwede ka magpaikot ng ruleta. Go! Napakala, 10,000 na yan. Anong nais mong sabihin kay Ate Pia at kay Kuya Alan? Maraming salamat po dahil sa programa niyong ito natulungan po. God works in mysterious ways. Yeah. So just do everything you can do as a mother, dasal, dadating ang mga solusyon. 10,000 pesos! Okay. At lahat may regalo na peanut butter roll mula sa 7. Kuya Alan? Kaya Kuya Boy, alam mo, we're really blessed to be able to share our insight with you. Alam niyo po kay Cathy at kay Mike, marami talagang nagalit kay Mike. Medyo hindi maganda intention niya kay Cathy. Pero nung nalaman niya yung totoo, truth matters, na yes, anak niya yon, he said he'll take responsibility. At alam mo, Kuya Boy, Ate Pia, tinanong siya, what can the show do for you? Gugulat ka, ang sagot niya, baka naman pwedeng magkaroon si Cathy ng sarili niyang pedicab para hindi na siya maghulog ng boundary. So, no romantic, but mother of his child. So, gusto niyang tulungan. Mike, maraming salamat. Ate Pia? Ito naman tayo sa takeaway natin sa Payong Kapatid. Just look around. Oo. Ayan. Wow. So, matatandaan yon si Marilu yung nabaon sa utang, tapos kaya siya lumapit sa atin dahil hinaras siya ng hinaras nung pinagkakautangan niya. Pati daw yung negosyo niya na okay naman, naapektuhan na dahil di na siya makafocus. So, isa sa itinulong natin ay nag-order tayo sa kanya. Gusto kasi natin na mag-support ng business para lumago ang business at ayan na yung order. Napakaganda! Kaya maraming salamat, Marilu. At maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa aming munting programa. Ate Pia? So it's time to say goodbye. And as I always end the show, as our father, the late Kompanya Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. See you again next Sunday. Dito lamang sa inyong paboritong palabas paghating gabi ng linggo, ang